Mga kaibigan, hayaan akong magsimula sa isang katanungan na maaaring magbago ng iyong pananaw. Nadama mo na ba na ang pakiramdam na may malaking bagay na malapit nang mangyari sa iyong buhay, ngunit hindi mo matukoy kung ano mismo ito? Hindi ko pinag-uusapan ang anumang pagbabago, ngunit isang tunay na punto ng pag-on. Sa sandaling iyon, kapag ang mga pintuan ng kaunlaran sa pananalapi ay nagsisimulang magbukas at ang swerte ay tila nakikipagsabwatan sa kanilang kalamangan sa bawat hakbang. Gayunpaman, mayroong isang karaniwang maling kuro na kailangang magawa. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang kayamanan ay biglang sapat, tulad ng isang premyo sa loterya, isang hindi inaasahang pamana, o isang scam ng swerte. Ngunit itinuturo sa atin ng buhay na hindi ito ganoon. Ang totoong kasaganaan ay hindi kailanman lumabas mula sa wala kahit saan. Dahan siyang dumating bilang isang maingat na proseso, sinubukan ang kanyang pagpapasya sa bawat hakbang, bilang isang master na sinusuri ang kanyang alagad bago ibunyag ang pinakamalalim na mga lihim. Bago napuno ang iyong mga account sa bangko, bago ka makaramdam ng seguridad at kalayaan sa pananalapi, ang buhay ay nagpapadala ng mga mahahalagang palatandaan, mga pahiwatig na ang mga taong matulungin lamang ang makakakita. Ang mga palatandaang ito ay hindi nakikita sa mga naghihintay lamang ng mga himala, ngunit para sa mga nakakaalam kung paano obserbahan, na nakikinig sa kanilang intuition at naunawaan na ang tagumpay ay hindi limitado sa pera, ngunit sa karunungan na kasama nito. Noong bata pa ako, naisip ko rin na sapat na upang magsikap upang otomatikong lumitaw ang pera. Anong pagkakamali? Nakita ko ang maraming mga kakilala na nagsusumikap nang hindi nakamit ang nais nila. Bakit? Dahil hindi nila makilala ang mga palatandaan. Hindi nila napagtanto na ang buhay, sa kanilang tahimik na wika, ay inihayag na kung ano ang darating. Hindi ito teorya, ito ay isang aralin na natutunan ko sa pagsasanay, na may mga pagkakamali at mga hit, at ngayon ay ibinabahagi ko sa iyo. Payagan akong sabihin ang isang personal na kwento. Sa edad na 20, nagtrabaho ako sa isang maliit na negosyo, na may katamtamang sweldo at kaunting mga pananaw. Araw-araw, tinitingnan ang aking mga account at pag-iisip tungkol sa hinaharap, nakaramdam ako ng pagkabalisa na hindi ko maipaliwanag. Tila wala sa lugar ang lahat. Ito ay pagkatapos na ang mga kakaibang bagay ay nagsimulang mangyari. Ang isang customer ay dumating sa akin na humihingi ng payo, may ibang nag-alok ng tulong nang wala ako. Sa una, hindi ko maintindihan kung sila ay mga coincidences o iba pa. Ngunit iyon ay napagtanto ko ang isang pangunahing katotohanan. Bago dumating ang kasaganaan, ang buhay ay nagsisimula na magpadala ng maliliit na palatandaan na parang sinusubukan ang ating kahandaan na matanggap ito. Ang mga palatandaang ito ay hindi palaging kaaya-aya. Minsan ipinapakita nila ang kanilang mga sarili bilang panloob na kakulangan sa ginhawa, hindi inaasahang mga hamon o mga hadlang na tila walang katuturan. Ngunit kung alam natin kung paano interpret ang mga ito, naiintindihan namin na sila ay paghahanda para sa isang bagay na mas malaki. Maaari kang magtataka, okay, ngunit paano makilala ang mga palatandaang ito? Paano malalaman na malapit na ang aking sandali ng tagumpay sa pananalapi? Pumunta tayo doon, ngunit isipan muna kung gaano karaming beses nating hindi napapansin ang mga mensaheng ito. Araw-araw silang nasa paligid natin, ngunit hindi namin pinapansin ang mga ito dahil masyadong abala kami, nakakabit sa nakagawian o naghihintay para sa isang himala. Nang hindi napagtanto na ang himala ay bunga ng pagmamasid at malay na pagkilos. Ito ang mga palatandaan na hiwalay na talagang nasakop ang kasaganaan ng mga nangangarap lamang nito. Ang mga ito ay tulad ng mga tip mula sa universo na nagsasabing, handa ka na, maaari kang magpatuloy, samantalahin ang iyong mga pagkakataon. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay hindi pinapansin ang mga ito dahil hindi nila natutong makinig. Sa ngayon, nais kong ibunyag kung ano ang mga palatandaang ito. Hindi ito mga teoryang abstract, ngunit ang mga aralin na natutunan ko sa mga dekada, nasubok sa pamamagitan ng oras, paghihirap at totoong karanasan. Malalaman mo kung paano makilala ang katibayan na darating ang iyong sandali at kung ano ang hindi dapat hayaan itong makatakas. Kaya kung naniniwala ka pa rin na ang kayamanan ay darating sa pamamagitan ng pagkakataon, oras na upang maiisip muli ang ideyang ito. Ang mga totoong pagkakataon ay lilitaw para sa mga may kamalayan na nakakakita ng mga palatandaan at handa na kumilos.
At kung susundin mo hanggang sa huli, matutunan mong i-tune ang iyong isip sa dalas ng tagumpay, tukuyin ang mga mensaheng ito, at maghanda para sa araw na ang kaunlaran ay hindi na magiging pagnanais at maging iyong katotohanan. Maniwala ka sa akin, ang kaalamang ito ay mahalaga. Hindi ito maa-access sa lahat, ngunit ang mga natutong makakita ng isang kalamangan na hindi naiisip ng karamihan. Ngayon, bumaba tayo sa negosyo. Paano makilala ang mga palatandaang ito? Ano ang mga pahiwatig na hindi natin maaaring baliwalain? Ibabahagi ko sa iyo ang isang napatunayan na karunungan para sa oras at aking sariling tilapon. Una, ang signal ay isang panloob na kakulangan sa ginhawa. Maraming mga tao ang nakikita ito bilang negatibo, isang dahilan upang ihinto, ngunit ito ay talagang isa sa mga pinaka-maaasahang tagapagpahiwatig na ikaw ay nasa gilid ng isang pagbabagong anyo. Noong bata pa siya, nagtrabaho siya sa isang walang pagbabago na trabaho, na walang mga prospect. Araw-araw, nakaramdam ako ng kakaibang pag-igting na parang may timbang sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ito nag-abala sa akin. Sinabi ng aking mga kaibigan, ganyan ang buhay, nasanay na. Ngunit alam kong hindi lamang ito pagod, mayroong isang mas malaking paghihintay sa akin. At hulaan kung ano ang nangyari. Ang kakulangan sa ginhawa na ito ay nagtulak sa akin upang maghanap ng mga pagbabago. Nagsimula akong mag-explore ng mga bagong pagkakataon, nakikipag-usap sa mga taong hindi ko pa isinasaalang-alang dati. At ganyan ang ginawa ko sa aking mga unang hakbang patungo sa aking tagumpay sa hinaharap. Ang mga maliliit na proyekto na tila kaswal na mga kontak at mga panukala na tila random ay, sa katunayan, ang mga palatandaan na ang aking kaginhawaan zone ay naging napakaliit. Panahon na upang mapalawak ang aking mga abot, tanaw. Ang pangalawang tanda ay ang mga taong pumapasok at wala sa iyong buhay. Naaalala ko ang isang kasabihan na palaging inulit ng aking lolo, sabihin mo sa akin kung sino ang iyong nilalakad at sasabihin sa iyo kung saan ka pupunta. Nakita ko ito na nangyari ng maraming beses. Kapag nagsimula kang maglakad sa iyong paraan, tila suriin ng buhay kung sino ang tunay na nakahanay sa iyong mga layunin at humahawak ka lamang sa iyo. Ang mga sumusuporta at nagbibigay, inspirasyon sa iyo ay naging mga tulay para sa mga bagong posibilidad, habang ang mga humihila nito ay nagtatapos sa paglipat, na parang naglilinis ang universo. Tiyak, dumaan ito, biglang nawala ang isang matagal na kaibigan, at sa una ay nabigo ka, iniisip mong nawalan ka ng isang mahalagang koneksyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na ito ay isang tanda. Ang buhay ay nag-aalis ng isang tao na maaaring makagambala sa kanilang paglaki. Sa halip, ang mga taong nagbubukas ng mga pintuan, lumilitaw ang mga customer, kasosyo, mentor. Ang mga palatandaang ito ay hindi palaging darating ng maayos. Minsan sila ay hindi nagkakilala ng sakit o pagkabigo, ngunit sa pamamagitan nito ay ginagabayan tayo sa tamang relasyon at mga pagkakataon. Ang pangatlong tanda ay ang maliit na tagumpay at coincidences. Maraming tao ang naniniwala na ang mga pangunahing kaganapan lamang ang nagpapahiwatig na ang tagumpay ay malapit. Pagkakamali. Sinusuri ng universo ang ating pagiging handa sa pamamagitan ng maliliit na pananakop at tila kaswal na pagtatagpo. Pinipili ka ng isang customer nang walang maliwanag na dahilan. Ang isang hindi inaasahang halaga ay lilitaw sa tamang oras. Ang isang kontak na tila hindi naugnay ay lumiliko sa isang mahalagang koneksyon. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan. Naaalala ko ang aking unang proyekto na sa unang sulyap ay tila hindi gaanong mahalaga. Naisip ko, hindi ito hahantong sa anuman. Ngunit isang buwan mamaya, ang maliit na gawaing iyon ay nagresulta sa isang kontrata na nagbago sa aking buhay. Sa makatuwid, huwag maliitin ang maliit na bagay. Sila ang mga pundasyon ng kanilang pinansyal na hinaharap. Ang ika-4 na signal, panloob na mga ideya at intuition. Ang kayamanan ay dumating sa mga nakakaalam kung paano marinig ang kanilang sarili. Kadalasan ng isang banayad na boses ay nagbubulong sa amin, bigyan ang hakbang na iyon. Subukan ang proyektong ito. Bigyang pansin ang pagkakataong ito. Itinuturo ng karunungan, huwag kailanman baliwalain ang iyong likas na hilig. Nawalan na ako ng maraming pagkakataon dahil nag-alinlangan ako, dahil tila masyadong mapanganib, at sa bawat oras na nangyari ito, dumating ang pagsisisihan.
Ngunit nang malaman kong magtiwala sa aking intuwisyon, nagsimulang dumaloy ang tagumpay. Mahalagang maunawaan na ang mga palatandaan ay hindi lamang coincidences. Palagi silang sinamahan ng isang panloob na tugon. Kung nakakaramdam ka ng timbang sa iyong dibdib, isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa o, sa kabaligtaran, isang biglaang alon ng enerhiya at kalinawan ay mga mensahe. Ang iyong gawain ay upang bigyang pansin at kumilos. Ang ikalimang tanda, pagpayag na kumilos. Hindi ako napapagod ng pag-uulit, ang kayamanan ay kabilang sa mga gumagalaw. Ang pinakamagagandang signal sa mundo ay walang halaga kung tumayo ka pa, umaasa ang mga bagay na nag-iisa. Ang aksyon ay ang tulay sa pagitan ng mga palatandaan at tagumpay sa pananalapi. Sa aking buhay, maraming beses na nakakita ako ng isang senyas, ngunit ipinagpaliban ko ang pagkilos na pagkatapos ay kailangan kong simulan muli. Ngunit kapag kumilos ako kaagad, kapag pinagkakatiwalaan ko ang aking sarili, ang mga resulta ay lumitaw ng mas mabilis at mas tumpak. Ang pera at kasaganaan ay bunga ng pansin, karunungan at, higit sa lahat, ang desisyon na gawin ang unang hakbang. Ang ika-6 na pag-sign, pasasalamat at pagpapahalaga. Ito ay maaaring mukhang simple, ngunit ito ay isa sa mga pinakamalakas na haligi. Kapag nakilala mo ang mga palatandaan at salamat sa maliit na mga pagkakataon, tila pinalakas ng universo ang daloy na ito. Napagtanto ko na nagpapasalamat sa maliliit na bagay, nakikita ko ang higit pang mga posibilidad, higit pang mga coincidences, at ang mga tao ba ay handang tumulong? Ito ang susi sa paghahanda para sa isang totoo at pangmatagalang kayamanan. Mga kaibigan, kung alam mo ang 6 na palatandaan na ito, panloob na kakulangan sa ginhawa, mga taong dumarating at pupunta, maliit na tagumpay, intuition, kahandaang kumilos at pasasalamat, ay magiging paraan kung saan ang kayamanan ay hindi na magiging panaginip at matupad. Nais kong bigyang diin, ang kayamanan ay hindi lamang pera. Ito ay kaalaman, koneksyon, karanasan, karunungan. At ang lahat ng ito ay dumating sa mga nakakaalam kung paano makita ang mga palatandaan na natututo mula sa maliliit na tagumpay at pagkabigo na hindi natatakot na kumilos at magtiwala sa kanilang sarili. Sa makatuwid, simulan ang pag-obserba ng mga palatandaang ito ngayon. Isulat ang iyong mga pang-unawa, obserbahan ang mga tao sa paligid mo, ipagdiwang ang maliit na mga nagawa. Kung mas matulungin ka, mas mabilis ang kasaganaan ay darating sa iyong buhay. At tandaan, ang bawat pag-sign ay isang tip, isang maliit na aralin na mas malapit ito sa iyong layunin. Ngayon, lumayo pa tayo. Pinag-usapan natin kung paano hindi dumating ang kayamanan at kung paano nagpapadala ang universo ng malinaw na mga palatandaan bago ito magpakita mismo. Sinuri namin ang panloob na kakulangan sa ginhawa, pansin sa mga tao, maliit na tagumpay, intuition, pagkilos at pasasalamat. Ngunit oras na upang ikonekta ang lahat ng mga puntong ito at gawing pinansyal at tunay na personal na tagumpay. Una, huwag pansinin ang mga palatandaan na ipinapadala sa iyo ng buhay araw-araw. Maraming mga tao ang gumugol ng maraming taon nang hindi napagtanto ang mga ito, na iniisip na ang tagumpay ay mag-isa. Nakita ko ito na nangyari sa mga talento at intelihenteng tao na nagpakawala ng magagandang pagkakataon dahil hindi nila narinig ang kanilang panloob na tinig o napansin ang mga pahiwatig. Ang mga palatandaan ay hindi sumisigaw, tahimik sila ngunit paulit-ulit. Sa una ay naramdaman mo ang isang bahagyang pag-igting, isang pagpasa ng tanong, isang kakaibang pagkakaisa. At kapag natutunan niyang kilalanin ang mga ito, naiintindihan niya, ito ang kanyang pagkakataon. Pangalawa, hindi ito natatakot sa kakulangan sa ginhawa ng pagbabago. Alam kong maaaring isipin ng marami, pagod na ako. Natatakot akong ipagsapalaran ito. Nakakatakot. Maniwala ka sa akin, ang takot ay isang likas na reaksyon. Ngunit ito rin ang unang tanda na lumalaki ka. Kapag nag-iwan ito ng comfort zone, nagsisimula itong makakita ng mga bagong posibilidad. Itinuro sa akin ng aking karanasan na ang pinakadakilang pagbabagong anyo ay dumarating sa kakulangan sa ginhawa na ito. Sa loob ng maraming taon, nasa bingit ako ng isang mahusay na proyekto at nakaramdam ako ng isang tunay na takot. Ngunit nang magpasya akong kumilos, ang pagpili na ito ay nagbukas ng mga pintuan na hindi ko naisip. Pangatlo, piliin ang iyong bilog na may karunungan. Napag-usapan na namin ito, ngunit nais kong palakasin,
ang iyong tagumpay ay nakasalalay ng direkta sa mga tao sa paligid mo. Ang mga sumusuporta, nagbibigay ng inspirasyon at nag-aalok ng payo ay naging kanilang mga gabay patungo sa kasaganaan. Ang mga pumupuna, nakakagambala o nakakagambala, nagtatapos sa pag-iiwan. Minsan nasasaktan, ngunit ganyan ang hugis ng buhay ng tamang kapaligiran para sa iyo. At tandaan, ang bawat tao na pumapasok o nag-iiwan ng iyong buhay ay isang tanda, isang maliit na aralin na naghahanda sa iyo para sa kapanahunan sa pananalapi. Pang-apat, huwag maliitin ang mga maliliit na bagay. Minimum na mga coincidences, tila hindi gaanong kahalagahan, wala sa mga ito ang pagkakataon. Naaalala ko ang isang maliit na negosyo na tila hindi naugnay sa oras na iyon, ngunit binuksan ang mga pintuan para sa mas malaking mga kontrata. Ang bawat pagkilos sa iyo, bawat hakbang, kahit gaano kaliit, ay nagtatayo ng pinakadakilang larawan ng iyong hinaharap. Huwag itapon ang maliit na mga nagawa. Sa pamamagitan nito ay sinubukan ng universo ang pagiging handa nito. Ikalima, tiwala ang iyong sarili at ang iyong intuisyon. Nakita ko ang maraming tao na nawalan ng mga pagkakataon dahil nag-alinlangan sila o nagbigay ng higit na kahalagahan sa opinyon ng iba kaysa sa kanilang sariling panloob na tinig. Sinasabi ng wisdom, kung ang iyong likas na bulong ay may isang bagay, makinig. Hindi niya siya kailanman ipagkanulo. Siyempre, ang intuition ay dapat na sinamahan ng pagkilos. Mahalaga ang pakikinig, ngunit ang pag-arte ay higit pa. Ika-6, kumilos ng walang pagkaantala. Inuulit ko ito sapagkat ito ang maksimum na batas ng tagumpay sa pananalapi. Ang isang signal na walang pagkilos ay walang halaga. Anumang pagkakataon, ang anumang pananaw ay nagiging pakinabang lamang kapag gumawa ka ng unang hakbang. Kung ipagpaliban mo, kung maghintay ka para sa perpektong sandali, hindi ito maaaring dumating. Ngunit kapag kumilos ka, ang lahat ay umaangkop tulad ng isang palaisipan. Ang aking pinakadakilang tagumpay ay dumating nang gumawa ako ng desisyon na kumilos kaagad. Ika-7, linangin ang pasasalamat sa bawat hakbang. Salamat ay hindi lamang edukasyon, ito ay isang enerhiya na nakakaakit ng maraming mga pagkakataon. Napansin ko na kapag ako ay taimtim na nagpapasalamat sa mga maliliit na tagumpay at ang suporta na nakukuha ko, mas maraming pagkakataon, mapagkukunan at ideya ang lumapit sa akin. Ang kayamanan na darating para sa mga hindi pinahahalagahan ay hindi mananatili. Ang mga nagpapasalamat sa bawat sandali at ang bawat aralin ay handa para sa isang pangmatagalang kasaganaan. At sa wakas, ang pinakamahalaga, ang kayamanan ay hindi lamang inhero. Ito ay karunungan, karanasan, koneksyon, ang kakayahang tulungan ang iba at lumikha ng isang bagay na makabuluhan. Kapag naiintindihan mo na, ang pera ay nagiging isang tool, hindi isang wakas. Ang tunay na kayamanan ay alam kung paano makita ang mga palatandaan, kumilos ng matalino at bumuo ng isang buhay kung saan lumikha ka ng mga pagkakataon sa iyong sarili, sa halip na maghintay para sa kanila. Ngayon nais kong gumawa ka ng isang simple, ngunit malakas na hakbang ngayon. Simulang obserbahan ang mga palatandaang ito. Isulat ang iyong mga pang-unawa, ang maliit na tagumpay, ang mga coincidences, ang mga ideya na lumabas mula sa wala. Bigyang pansin ang mga tao sa paligid mo. Makinig sa iyong intuisyon. At higit sa lahat kumilos. Huwag maghintay para sa perpektong sandali. Siya na ngayon. Kung nais mong pumunta pa, kung nais mo ng mas praktikal na mga aralin, kwento at pananaw, sundin ang puwang na ito. Dito makikita mo ang higit pang mga tuol upang makita ang mga signal at gawing tunay na kasaganaan. Kumilos ng matalino at itayo ang iyong kasaganaan ng hakbang-hakbang. Alalahanin, ang kayamanan ay hindi isang regalo ng pagkakataon, ngunit ang resulta ng mga nagmamasid ay nagbibigay kahulugan sa mga palatandaan, kumikilos ng may pagpapasya at nagtatanim ng pasasalamat. Ang bawat pagpipilian na ginagawa mo, ang bawat aksyon na gagawin mo, ay isang hakbang na mas malapit sa iyo sa tagumpay. At sigurado ako sa isang bagay, kung ilalapat mo ang mga alituntuning ito na may pareho, hindi ka lamang makakahanap ng kasaganaan, lilikha mo ito. Gamit ang kanyang sariling mga kamay na may katalinuhan at pansin, kasunod ng isang landas na napatunayan ng mga nauna. Kaya huwag hayaang lumipas ang pagkakataong ito. Mag-subscribe, paganahin ang mga abiso at lumakad sa akin sa paglalakbay na ito kung saan ang bawat
sign ay isang pagkakataon, ang bawat hamon ay isang aralin at ang bawat tagumpay ay isang hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Ang buhay ay mapagbigay, ngunit gantimpalaan nito ang mga nakakaalam kung paano makita ang lampas sa halata, upang pahalagahan ang mayroon na sila at kumilos ng mailayunin. Kapag pinagkadalubhasaan mo ang sining na ito, ang kasaganaan ay hindi magiging isang bagay ng swerte, magiging isang likas na bunga ng iyong paraan ng pamumuhay. At handa kang matanggap ito. Marami pa rin ang darating, nakasisigla na mga kwento, walang katapusang karunungan at praktikal na mga aralin na gagawing pagkakaiba sa iyong paraan. Huwag palampasin ang anuman dito. Mag-subscribe ngayon dahil ang iyong paraan sa kasaganaan ay nagsisimula kapag binibigyang pansin mo ang buhay at ang maliit na pagkilos na inuulit mo araw-araw. At sinisiguro ko sa iyo, sa sandaling matutunan mong kilalanin ang mga palatandaang ito at kumilos na naaayon sa kanila, ang iyong buhay ay hindi magiging pareho. Nagsisimula ang pagbabago dito. At nagsisimula ito sa iyo.